The Seyusef. Nakakatawa kung paanong ang katahimikan ay mas maingay kaysa sa anumang pagtatalo. Nang tumigil ang musika noong gabing iyon, akala ko sandaling pahinga lang, isang hinga bago ang susunod na nota. Pero hindi pala. Katapusan na pala iyon. Akala ko noon, mapagdatawad ang oras. Na kung maghihintay lang ako, mawawala rin ang sakit, luluwag din ang biga. Pero hindi pala. Hindi nagpapagaling ang oras. Tinuturuan ka lang nitong mabuhay, kahit dala mo pa rin ang biga. Ang mga kamay na ito, dati lumilikha. Naggipinta, tumutugtog, yumayaka. Ngayon, nanginginig na lang. Bawat nota ay parang pangungumpisal. Naalala mo pa ba ang himig na iyon? Iyong isinulat nating dalawa na hindi natin natapos. Naririnig ko pa rin minsan sa mga sandaling tahimik bago sumikat ang araw. Nagsisimula pa rin iyon sa paihong paraan. Banayad, nag-aalangan, puno ng pangako. Pero bigla itong humihinto. Gaya natin, sinabi ko sa sarili ko, tatapusin ko rin balang araw. Nahahanapin ko ang tapang para isulat ang huling mga nota. Pero paano mo tatapusin ang isang bagay na hindi naman dapat matapos? Paulit-ulit kong binabalikan ang gabing iyon. Ang mga salitang hindi ko nasabi, ang mga salitang nasabi ko, ang katahimikang sumunod. Kung may tunog ang pagsisisi, ito yon, mabagal, sinasadya, masakit. Isang adahiyo ng lahat ng nawala. Sabi nila, ang pagpapatawad ay kalayaan. Pero paano kung ang taong dapat mong patawarin ay wala na? Paano kung ang natitirang dapat sisihin ay sarili mo na lang? Sinubukan kong magkatuloy. Sinubukan kong kalimutan. Pero ang paglimot ay hindi kapayapaan. Ito ay pagbura. At hindi kita kayang burahin. Ayokong burahin ka. Kaya tumutugtog pa rin ako. Gabi-gabi, ang parehong himig. Ang parehong hindi natapos na awitin. Baka balang araw, matagpuan ko rin ang tapang na isulat ang wakas. Baka balang araw, ang katahimikan ay magkaroon ng ibang kahulugan. Hanggang sa araw na iyon, ito ang aking pagsisisi, ang aking adahiyo, ang aking paghingi ng tawad.